bro? Pinilayan mo naman eh. Ano ang pangalan niya ulit? Tulungan niyo ako! Yahoo! Nariyan na kami! Takbo pa! Bilisan mo pa! Maawa kayo sa akin. Parang awa niyo na hindi ako magsusumbong. Go ahead! Magsumbong ka. Nakakatawa. Akala mo ba, may bigat ang mga salita mo laban sa amin? We own the system. The police don't protect people like you. They serve people like us. Mga taong alam nila na may pera at kayang bilhin. Kahit ang sinumpa nilang tungkulin. Mga demonyo kayo! Shut up! Damn, bro. Bakit binaril mo na? Hindi pa ako tapos maglaro eh. Ang ingay na kasi. Tapos naman nating gasaan eh. Wala nang pakinabang yan. We need to go home now. At mag-uumaga na. Paano na yung bangkay? Iwanan lang natin dyan. Umuwi na tayo, bro. Okay, fine. Bye, Detsy. Ang ganda mo sana eh. Kaya lang, ay, laspag ka na. Let's go, bro. Ako na magdadrive. Okay, sure. Passenger seat mine. You drive, I supervise. Supervise mo mukha mo. Bilisan na natin bago pa malaman ni Mami na umalis na naman tayo. Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutang mag-subscribe sa ating channel. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Lumabas mula sa kakahuyan ang magkapatid na Loki at Henry, mga anak ng pinakamayamang negosyante sa kanilang bayan. Sa mata ng publiko, sila ang tipo ng mga lalaking madaling hangaan, gwapo, matikas. May presensyang kayang mangibabaw sa kahit anong lugar. They look untouchable, powerful, pero sa likod ng maayos na itsura at kumpiyansang ngiti, may nakatagong likas na mas mabangis, mas mapanganib. Hindi lang sila mga batang mahilig sa babae. And what they did was never just a game. Ang babaeng naiwan sa kakahuyan ay isa lamang sa marami at malinaw na hindi rin huli. Tahimik silang sumakay ng kanilang mamahaling sasakyan at dumiretso pa uwi sa kanilang magarang mansyon. Na animoy parang walang nangyari. Walang bakas ng kahit anuman sa kanilang mga mukha. Parang normal lamang sila, isang bahagi ng kanilang buhay na matagal na nilang kinagisnan. Pagdating nila sa bahay, agad na nagsitakbuhan ang mga katulong. Walang kailangang sabihin ang magkapatid. Alam ng lahat ang nakagawian. Mainit na kape, ihahain kaagad tuwing uuwi sila mula sa kung saan man sila nanggaling. A small ritual and quiet rule. Habang tahimik na iniinom ni na Loki at Henry ang kanilang kape, pumasok ang kanilang ina. Matalim ang mga titig at dahan-dahang lumapit sa kanila. Sana naman kayo galing na magkapatid. Ilang kalat na naman ninyo ang kailangan kong linisin at pagtakpan. Wala na talaga kayong ginawang maaaring makatulong sa akin.
You constantly give me a headaches. As if the world revolves around your whims. Mommy, relax. We're good. Wala kaming ginawang kahit ano. Right, bro? Tama si Loki. Behave kami at wala kaming ginagawang gulo, kaya huwag ka na po magalit. Hindi ako naniniwala sa inyo. Kilala ko kayong dalawa. Kapag ako may nabalitaan na hindi nyo sinasabi sa akin kaagad, malalagot kayong dalawa sa akin. Fine. We'll rape Ditzy. Ano? Ginahasa nyo ang anak ni Kapitan Awen? Oo, Mommy. But don't worry about it. Hindi talaga kayo nag-iisip. Saan nyo itinago ang bangkay, ha? Saan? Sa kakawin, no? Huwag nyo nang pag-aksaya ng oras yun, Mami. O may makakita man sa bangkay niya, iisipin ng mga tao drug addict ang mga gawa noon. Isa pa, tutan natin ng mga pulis. Pinapasakit nyo talaga ang ulo ko! Doña Veronica, pasensya na po sa abala, pero narito na pong pinapakuha yung gamit sa akin. Bakit ba bigla-bigla ka na lang sumusulpot, ha? Anong narinig mo? May narinig ka ba? Oh, wala po, Doña Veronica. Umalis ka na! Get out of my face! Sige po, pasensya na po. Sino yun, Mommy? Bagong katulong ba yun dito sa mansyon? Ang ganda nun ah. Parang hindi isang maid. Napaka-sexy niya at napakaganda. Tumahimik kayong dalawa. Huwag nyo nang dagdagan pa ang sakit ng ulo ko! Nagkatinginan man ang magkapatid bago lumitaw ang kakaibang ngisi sa kanilang mga labi. Hindi nila inaasahan na meron silang panibagong katulong sa kanilang bahay. Napakaganda ng babae na halatang batang-bata pa. Inosente iyon, mga tipo ni Loki at Henry. Kaya naman, kinahapunan, inabangan nilang lumabas ang naturang dalaga sa maid's quarter. Habang nasa swimming pool sila, tinawag nila at nakita nila ang pagkailang ng mga mata ng babae. Pilit na iniiwas nito ang paningin sa kanilang katawan. Hey, beautiful. What's your name again? Po, Bro, Tagalogin mo na lang. Mukhang taga-Bundo siya eh. Baka isipin niya naman, ka masyado magsalita. Oo nga pala. Oh well, tinatanong ko lang naman kung anong pangalan mo. Huwag mo na akong paghintayin. Sabihin mo na, anong pangalan mo? Rhiannon po, sir. Yun po ang pangalan ko. Oh, Rhiannon, at least hindi Maria. O kaya naman, Ana. Rhiannon, samahan mo kami dito sa pool. Magkwentuhan muna tayo. May trabaho po akong kailangan kong tapusin, sir. Hey! Pag sinabi namin na dito ka lang, dito ka lang. Ang arte mo ah. Maid ka lang sa mansyon na ito. Don't forget your place. You're beneath us. Bro, chill. Tinatakot mo naman si Rhiannon eh. Rhiannon, halika rito. Lumapit ka sa akin. Natatakot ako sa kanila. Ibang tingin nila sa akin. Pero nung gagawin ko, Lumapit ka nga dito sa amin. Huwag kang pakipot. Hurry up! Opo, sir. Kainis eh. Lalapit na po. Yan. Ganyan nga. Huwag mo na kaming paghintayin. Kasi alam mo, masama kaming magalit. Right, Henry? Yes. At kapag nagalit kami, hindi mo magugustuhan. Huwag niyo po akong sasaktan. Hindi ka namin sasaktan. Basta sumunod ka sa mga ipag-uutos namin sa'yo. Okay? Opo. Ngumisi ang magkapatid habang pinagmamasdan ang takot na si Rhiannon. Hindi maipagkakaila ang kagandahang taglay nito. Pero hindi rin maikukubli ang kainosentehan ng dalaga. Bagay na mas lalong nagpapasidhi ng pagnanais ng magkapatid
nagawin sa katulong ang kung ano man ang ginagawa nila sa mga babae nila. Pagkatapos mag-swimming ng magkapatid, pinaalis din nila ang mga ito si Rhiannon, bagay na ikinahinga ng maluwag ng dalaga. Gusto mang umalis ni Rhiannon pero hindi niya magawa dahil nakatali siya sa pagkakautang niya sa pamilya ng mga De Borja. Nakaratay kasi ang kanyang lolo sa ospital at kailangang ng malaking halaga. Apo, mabutit na dinalaw mo ako rito. Nagpaalam lang po ako kay Doña Veronica, Lo. Mabuti nga lang po at pumayag eh. Pasensya ka na po ha. Dahil sa akin ay napilitan kang magtrabaho. Pero kung nahihirapan ka na, pwede ka namang umalis sa pamilya ng mga De Borja. Hindi po pwede, Lo. Malaki po yung advance na pera ko kay Doña Veronica. Kapag umalis po ako, sigurado po, sisingilin niya tayo. Kapag hindi ako makapagbayad, ipapakulong niya ako. Kasalanan ko ito. Kung di sana ako nagkasakit. Lo, wag niyo na pong sisihin ang sarili niyo. Tumawag nga palang kapatid mo. Sabi ni Demi, masaya ako at kahit papaano'y naalala niya pa rin tayo. Pero iniwan niya tayo, Lo. Apo, huwag kang magagalit sa kapatid mo. Bata pa siya. Sa mga edad na katulad niya ay talagang maghahanap ng laya. Kahit na po, Lo. Meron nga po pala akong dalang pagkain para sa inyo. Lugaw po ito at saka tinapay. Pasensya na ho Kaunti lang po kasi yung extra kong money. Nauunawaan ko. Rhiannon, siya nga pala. Mag-iingat ka po May napanood kasi akong balita na may natagpo ang isang dalaga sa Kakahuyan. Ginahasa raw ng hindi kilalang salarin. Ho? Sino po ang biktima? Anak ni Kapitan Awel, si Detsi. Kawawa nga Hindi lang daw basta pinatay. Tubig na. Ginahasa pa raw ng hindi lang iisang lalaki ang may gawa. Iba na talaga ang panahon ngayon. Hindi naligtas sa mga kababaihan. Napakahalang po ng kaluluwa ng pumatay sa kanya. Sana ho, mahuli na po sila agad upang managot sila sa kababuyan at kademonyohan nilang ginawa. Sana nga po, dahil kawawa ang pamilya ng mga biktima. Pati rin si Detsi. Sana'y makamtan niya ang hustisya. Hindi makapaniwala si Rhiannon sa mga salitang binitiwan ng kanyang lolo. Kilala niya si Detsi kahit hindi sila kailanman naging malapit sa isa't isa. Kilala ang babae sa pagiging maldita at sa pag-iwas na makihalubelo sa mga tulad niyang nagmula sa isang liblib na baryo. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin mapigilan ni Rhiannon ang makaramdam ng lungkot at bigat sa dibdib sa sinapit ni Detsi. Matapos dalawin ang kanyang lolo, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang bumalik sa bahay ng mga De Borja. Mabigat man ang kanyang loob, alam niyang hindi siya maaaring umalis sa kanyang trabaho. Kailangan nila ng pera at higit kanino man, alam niya iyon. Pagdating ni Rhiannon sa bahay ng kanyang amo, agad siyang nakaramdam ng kaba. Lalo pa itong lumakas nang makita niya ang dalawa niyang among lalaki. Nakatayo at nakangising, nakatanaw sa kanya. Rhiannon, saan ka galing?
Balita ko, hindi mo naman day off ngayong araw. Bakit ka umalis dito sa bahay? Bago-bago mo, pabaya ka sa trabaho mo, ha? Hindi maganda yan, Rhiannon. Pwede ka naming isumbo kay Mami. Nagpaalam po ako mismo kay Doña Veronica. Pinayagan niya akong dalawin ng lolo ko sa hospital. Whatever. Ngayong andito ka na, may ipag-uutos kami sa'yo ni Henry. Ano po yun? Pakihanda mo nga kami ng inumin. The beer, go, and the cooler. Make sure they are properly chilled. Dalhin mo sa pick-up at ilagay mo sa truck bed, okay? Sige po, sir. Gagawin ko na po. Sir, may iba pa po ba kayong pag-uutos? Sa ngayon, wala na. Sige na, pumunta ka na sa bar counter at ihanda mo ng mga inumin namin. Sige po. Bakit niyo po ako pinalo sa puwitan ko? Bro, you're naughty. Chill. And tuloy na mula si Rhiannon. Sir, hindi naman po tama ang ginawa mo. Ayaw mo? Don't be dramatic, Rhiannon. Hindi lahat nabibigyan ng atensyon namin. Lalo ng mga tulad mo. Isang hampas lupa. Diyan na ho kayo. Mukhang gustong lumaban ng babaeng yun, ha? Hindi lang makaporma. Kaya nagiinit ako eh. Matagal na rin tayong hindi nakakatikim ng inosenteng katulad niya. We're lucky bastard, Henry. Siguradong tayo ang makakauna kay Rhiannon. Malalaman natin yan. Malalaman natin yan. Magiging maganda na naman ang araw natin ito. Sisiguraduhin ko, lalaspagin muna natin siya bago natin tuluyang tapusin. At walang katas na maiiwan sa babae na yun. Pagkatapos natin siyang pagsawaan mamaya. Ang sarap talaga ng buhay natin, ano bro? Huh? Siyempre, may pera tayo. Kayang-kayang ipalinis ni Mami ang lahat ng kalat natin. Bayaran ang dapat na bayaran. Sky's the limit. And tonight, we were testing that. Walang kaalam-alam si Rhiannon sa binabalak ng kanyang dalawang amo. Patuloy lamang siya sa paglalagay ng beers sa ice cooler. Masama pa rin ang loob niya dahil sa ginawang kabastusan sa kanya ni Loki kanina. Pagkatapos niyang gawin ang ipinag-uutos ng mga ito'y, nagpas siya na sana siyang balikan ang kanyang naiwang trabaho. Pero ipinatawag siyang muli na magkapatid. Ayaw niya sanang sumunod pero nagmamakaawa sa kanya ang matandang katulong na inutusan ng mga ito na tawagin siya. Kaya wala nang nagawa si Rhiannon, kundi ang puntahan sa garahe ang iniiwasan niyang mga amo. Ipinapatawag niyo raw po ako, Sir Henry, Sir Loki. Oo. May pupuntan kasi kami ngayon at gusto namin sumama ka sa amin. Po? Sir, hindi po pwede kasi may kailangan pa po akong gawin dito sa mansion eh. Marami pa po akong dapat natapusing trabaho. Halika na rito. Ha? Sumama ka na sa amin. Huwag ka na mag-alala. You're safe with us, right, bro? Oo naman, safe na safe ka sa amin. At huwag ka matakot. Halika, sumakay ka sa pick-up truck. Come on. Come on! Come on. Aalalayan kita papasok ng loob ng sasakyan. Sir Loki, pwede po ba bitawan yung braso ko? Sir Henry, ayoko po pumasok sa sasakyan. Sumama ka na. Ayoko po sumama Huwag ka sa na inyo. tumanggi. Hala, pasok sa loob. Pero ayoko po. Bitawan niyo po ako. Pasok na sabi! Diyos ko, tulungan niyo po ako. Palabasin niyo po ako, sir. Ayoko po sumama sa inyo. Maawa po kayo sa akin. Huwag ka na magdasal! Dahil wala namang magagawa kapag kami nagalit sa'yo. Pumirmi ka na lang dyan dahil
Sasama ka sa amin sa ayaw at sa gusto mo. Ayoko po. Palabasin niyo ako dito. Ayoko pong sumama sa inyo. Tahimik sabi! Oo, dami kasing arte. Ayan tuloy. Oo, dumugo ang labi mo. Huwag ka na kasi magpumiglas pa dahil sinisigurado namin sa'yo, magugustuhan mong gagawin namin sa'yo. Ha, di ba? Di ba, brother? Yes! Malalasap mo lang. Maawa kayo sa akin. Ayoko. Tumahimik ka, ha? Kung ayaw mong pasakan ng tela yung bibig mo. Loki, mag-drive ka na lang at umalis na tayo. Nanggigigil na ako eh. Alright then. Woo! Let's go! Walang nagawa si Rhiannon nang sapilitan siyang ipasok sa loob ng sasakyan ng magkapatid na Henry at Loki. Kahit anong pagpupumiglas niya wala yung pinatunguhan. Natanong niya ang ibang katulong na alam niyang nakita siya namang ito pero parang sinasadya namang ito na baliwalain siya. O mas magandang sabihin, takot din ang mga ito sa maaaring mangyayari sa kanila sa mga oras na sila'y mangialam. Pagkaalis nila ng mansyon, halo-halo ang nararamdamang emosyon ni Rhiannon, lalo na ang pagpasok nila sa kasukalan ng kakahuyan. Unti-unting nararamdaman ni Rhiannon ang malikot na kamay ni Henry. Dumadantay iyon sa kanyang hita. Idinikit nito ang katawan sa kanya. Napaurong siya sa sulok ng sasakyan pero hinila siya nito papalapit sa katawan nito. Lalo pa siyang kinabahan nang huminto ang sasakyan at lumipat si Loki sa backseat kung nasaan sila ni Henry. Huwag po! Huwag po! Maawa po kayo sa akin. Huwag niyo po ako sasaktan. Anong gagawin niyo sa akin? Lumayo kayo! Lumayo kayo sa akin! Hindi ka naman namin sasaktan. Sino ba may sabi sa'yo sasaktan ka namin? Paliligayahin ka namin. Parang awa niyo na po! Huwag niyo po ako sasaktan. Makaawa po ako sa inyo. Huwag po! Huwag po! Huwag po! Sasaktan? No, no. We're going to bring you straight to heaven. Sisiguraduhin namin na maliligayahin ka. That's right, bro. Malalasap mo ang langit ngayong gabi. Hindi, ayoko! Bitawan niyo ako! Maawa kayo sa akin, sir! Wala akong ginagawang masama sa inyo! Bakit niyo ginagawa to sa akin? Huwag ka nang maingay. Dapat yan sa bibig mo. Hinahalik ka ng ganito. Yeah! Damn it, women! Kinagat mo ang labi ko! Buwisit ka! Yeah! Palaban talaga to, bro, no? Pero wag natin patatagalin. Hubarin ang dapat na hubarin para makapunta tayo ngayon sa langit. Kanina pa ako nananabig sa babaeng ito eh. Ang ganda ng katawan mo. Ang ganda ng mukha. Siguradong gaganahan ako ng buong gabi. Ayoko! Tulong! Mga baboy kayo! Mga demonyo kayo! Demonyo talaga kami! Lalo na sa kama! Wala nga pala tayong kama, no? Pero okay lang. Kahit naman saan, kaya ka naming dalhin sa langit. Halika rito. Huwag ka nang magpumiglas. Wala ka nang mapupuntahan, kundi sa mga kamay namin. Bitawan niyo ako! Mga hayop kayo! Ako na muna. Hayop daw eh. Ako na muna. Ginawa niyo Ako to na sa muna. akin! Mga hayop kayo! Anong hayop? Ako na nga muna. Anong ikaw? Ha? Ako muna. Ako muna sabi. Tabi ka dyan. Bro. Ako muna munang magpapakasasa sa babaeng ito. Ang unfair naman eh.
Ikaw na ang nauna nung nakaraan. Kaya ako naman ngayon. Halika nga rito, Rhiannon. Ipalalasat ko sa iyo ngayon ang kakaibang song. Huwag ka maingay! Huwag ka maingay! Parang mga hayop na hayog na hayog sa laman na pinagpasasasahan ng magkapatid na Henry at Loki ang katawan ni Rhiannon. Kahit na anong pagpupumiglas ang ginawa ng babae, wala itong laban sa dalawang lalaking hayok na hayok sa laman niya. Nang matapos ang dalawa, para bang lantang gulay na si Rhiannon, hindi siya makagalaw. Para siyang nauubusan ng lakas, anumang oras ay tatakasan na siya ng kanyang ulirat. Samantala, ang dalawang magkapatid ay dumiretso sa likod ng pick-up at doon nag-inuman. Nang sumapit na ang madaling araw, lasing na sila Loki at Henry. Muli nilang binalikan si Rhiannon sa backseat at doon ay pinagsamantalan itong muli at matapos sila, pinag-usapan nila kung ano ang gagawin sa babae. Hanggang sa napagkasunduan nilang dalhin ito sa malapit na ilog sa gilid ng bangin. Sigurado ka ba dito sa plano mo, bro? Oo naman. Kapag hinulog natin siya dito, siguradong mamamatay na yan. Hindi na ba natin siya patatakbuhin man lang bago natin ihulog dito sa bangin? Oh. Brilliant idea. Talino mo talaga, no? That's right, bro. Tingnan mo. Makakatakbo pa kaya yan? Warak ng hita niya eh. Pagtulungan ba naman natin? Sabagay, may point ka naman. Hulog na lang natin siya para maiba naman. Yung mga nauna kasi, binabaril natin eh. Bibilang ako ng... ikaw na lang magbilang. Ihulog na ba natin? Okay, bibilang ako ng 3. Tapos, ihulog na natin. 1, 2, 3! Bakit tinulak mo agad? Hindi ko pa nga natatapos ang pagbibilang eh. Patapos ka naman, di ba? Kaya doon rin naman punta nun. What was that? Narinig mo ba yun? Ang alin, bro? Yung mga kalakal. May narinig akong kaluskos sa banda na yun. Sino nandyan? May tao ba dyan? Sino ka man? Hindi ka sasantoy ng baril namin. Wag na wag ka magkakamali, ha? Walang sumasagot, Henry. Mabuti pa. Barilin na lang natin. Pero baka naman hindi talaga tao yung nandyan. Anong? Bakit, Henry? Tingnan mo. Tingnan mo sa may taas ng puno. May isang nilalang na kulay itim. Namumula ang mga mata at habang nakatitig sa atin dito. What the heck was that thing? Akin ang baril. Babarilin ko ang kumag na yan. Yeah! Nawala siya. Nawala siya sa puno. Saan siya napunta? No! Henry, sa tabi mo! Ano? Hindi! Ang itim na nilalang na may mahabang buhok at mapupulang mga mata. Nasa tabi ko siya! Hindi! Run, Henry! Run! Hintayin mo ako! Huwag mo ko iwan dito! Tarantado ka! Bilisan mo! Hindi siya tao! Halimaw yun! Isang halimaw! Hindi kaya multo yung babae na yun na pinatay natin dito noon! Ewan ko! Basta ang mahalaga, makaalis tayo sa lugar na to! Bilisan mo! Hurry up! Pero nariyan pa siya! Nakatanong sa atin! Parang pinagmamasdan niya lang tayo mula sa malayo! I don't care kung anong ginagawa niya! Basta tumakbo na tayo! Alis na tayo sa lugar na to! Ah!
Hindi akalain ni Loki at Henry na sa kabila ng lahat ng kasamaan nila, bigla silang makararamdam ng kakaibang takot nang makita ang kakaibang nilalang na yun ng gabi rin yun. Tulala sila habang binabaybay ang daan pauwi sa kanilang mansyon. Wala silang imik na parabang bigla silang pinagsakluban ng kakaibang kilabot. Kinabukasan, balisa sila, isang bagay na ikinabahala ng kanilang inang si Veronica. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Bakit parang takot na takot kayo? Kami? Takot? Huwag na kayong magkaila. Henry, ano na naman ang ginawa niyo ni Loki? Mami, kasi kagabi, pumunta kami sa tambayan namin. May dinala na naman kayong babae sa kakahuyan? Sino na naman ang babaeng dinala? Pinatay at pinaglaruan niyo doon? Answer me! Si Rhiannon. What? Yung bagong katulong natin? Hindi na ba talaga kayo titigil na dalawa? Ilang katulong na ba natin ang pinatay nyo dahil dyan sa obsession nyo? Mami, makinig ka muna. Kagabi, may nakita kami ni Loki sa kakauyan. What do you mean? Huwag niyong sabihin na may nakakita sa inyo. Sabihin niyo sa akin kung sino nang mabayaran ko ng matahimik na. Hindi tao, Mami. Kundi isang halimaw. Anong halimaw na pinagsasasabi niyo? Totoo, Mami. Para siyang anino na kapag humalo siya sa dilim. Tapos ang kulay ng kanyang mga mata ay pula. Hindi lang yun, Mami. Parang kulay itim din ang kulay ng balat niya. Kailangan ko na kayong dalawang dalhin sa rehab. Mukhang nasasobrahan na kayo ng cocaine. Mami, maniwala kayo sa amin ni Henry. Totoong nakita namin. Nung una, binaril namin. Pero, nag-teleport siya sa tabi ni Henry. Hindi siya tinatabla ng bala, Mami. Shut up, both of you! Wala na kayong ginawa kung hindi pasakitin ang ulo ko. Dito lang kayong dalawa. Huwag na huwag kayong aalis at lilinisin ko pang kalat ninyo! Hindi na nakapagsalita pa ang magkapatid na Loki at Henry at sinundan na lamang ng tingin ang kanilang galit na ina habang papalabas ito ng kanilang mansyon. Pinagalugad ni Veronica sa kanyang mga tauhan ang lugar na tambayan ng kanyang dalawang spoiled na anak. Pero umuwing walang nakuwang bangkay ang kanyang mga tauhan, bagay na mas lalong nagpainit ng ulo ni Veronica dahil sa mga oras na buhay pa si Rhiannon. Sakaling magsalita ito tungkol sa kanyang pamilya'y magiging kasiraan iyon sa kanyang reputasyon. Kaya naman, kahit lumipas na ang ilang araw ay hindi niya ipinatigil ang pagpapahanap. Sinigurado niyang walang magsasalitang ibang katulong. Sakali mang may makahanap nga kay Rhiannon. Isang araw, may isang panauhin na nagtungo sa mansyon at gustong makausap si Veronica. Gusto mo raw ako makausap? Magandang umaga po sa inyo, Doña Veronica. Tama po kayo. Gusto ko po kayong makausap. Tungkol saan? Gusto ko po sanang magbakasakali. Gusto ko po na mag-apply bilang katulong dito sa mansyon. Oh, Pwede naman po, hindi ba? May bakante naman po siguro. yeah, meron. Ano nga uling pangalan mo? Parang ngayon lang kita nakita. Ako po si Freya. Freya Moran. Hindi po talaga ako madalas na manatili dito sa bayan. Ganun ba? Marunong ka naman sa mga gawaing bahay, hindi ba? Oo naman po. Ako po ang halos gumagawa ng gawaing bahay sa amin. Tanggap ka na. Talaga po? Hindi niyo na po ba ako hihinga ng resume or kaya ng police clearance? Hindi na kailangan. Pwede ka na mag-umpisa ngayon kung gusto mo. Maraming salamat po, Doña Veronica. Hinding-hindi po kayo magsisisi na tinanggap niyo ako dito sa mansyon. Dahil magulo ang isip ni Veronica,
Hindi niya na pinansin pa ang bagong tanggap na katulong. Tinanggap na lamang niya ito ng walang pag-aalinlangan habang pinagmamasdan niya ang babae. Hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang ganda nito. Kung maganda man ang dati niyang katulong na si Rhiannon, masigit ang kagandahan ng babaeng ito. Parang isang manikang buhay. Kaya't sigurado siyang hindi makaliligtas ang babae sa kamay ng kanyang 2 anak. Samantala, sa araw din yun, nagsimula si Freya sa trabaho. Itinalaga siya sa hardin malapit sa swimming pool. Habang abala sa pagtatanim, biglang nakarinig siya ng pagsipol sa likuran na nagpatigil sa kanyang ginagawa. What a goddess! Napakaganda mo! Para kang anghel na bumaba sa lupa. Who are you? Ako po si Freya, bagong katulong dito sa mansyon. Kayo po, isa po ba kayo sa amo ko? Yeah, I'm Loki. Bunsong anak ni Doña Veronica de Borja. Ikinagagala ko po kayong makilala, sir. You're so beautiful, Freya. Para kang isang diyosa. Hindi bagay sa iyong nagtatanim dito sa garden. Salamat po, sir. Pero, ito po talaga ang trabaho ko eh. Aray ko. Natinik ako ng rosas. What? Oo nga no. Dumudugo ang daliri mo. Come here. I'm gonna help you. Patitigilin natin yung pagdurugo ng daliri mo. Sir, naku, wag na po. Nakakahiya naman po sa inyo eh. Malalagyan ko po ng putik ang mga kamay mo. Huwag mong intindihin yan. Ang mahalaga, magamot ko yung daliri mo. Ang bait mo naman pala, sir. Ha? Hindi alam ni Loki kung bakit. Ngunit tila ba nahihipnotize siya ng kagandahan ni Freya. Ang banayad na kulay na ginto ng buhok nito ay lalo pang nagpatingkad sa maputi at malapor sila ng balat ng dalaga. Ngunit higit sa lahat, ang bilugan at kulay ginto nitong mga mata ang siyang umakit sa kanya. Mga matang waribay, may kakayahang papaniwalain siya sa anumang sasabihin nito. Isang bagay iyon na ikinagulat mismo ni Loki. Tuwing tumitingin siya kay Freya, lalo na kapag umingiti ito, para bang may humihigop sa kanyang kamalayan. Unti-unting inaalis ang kanyang kontrol sa sarili. Matapos niyang gamutin ang sugat sa daliri ng dalaga. Naupo sila sa bakanting upuan. Doon, lalong hindi magawang ihiwalay ni Loki ang kanyang paningin kay Freya. Ayaw niyang mawala ito sa kanyang paningin kahit isang saglit lamang. Ayos lang po ba kayo, sir? Kanina pa po kasi kayo nakatingin sa akin. May dumi po ba ako sa mukha? Ha? Wala. Hindi ko lang magawang alisin ang mga mata ko sa napakaganda at napakaamo mong mukha. Maraming salamat po. Oo nga pala, sir. Thank you po sa paggamot niyo sa akin, ha? Wala yun. Freya? Bakit po, sir? Wala. Sige. Aalis na ako. Ho? Sige po, sir. Babalik na rin po ako sa garden. Wag. Po? Ayokong masugatan ka ulit. Iuutos ko na lang sa ibang katulong ang gawain sa garden. Pero baka po pagalitan ako ni Doña Veronica. Hindi. Akong bahala. Basta, bumalik ka lang dun sa maid's quarter. Magpahinga ka ron. Okay po, sir. Maraming salamat po ulit. Bahagyang ipinilig ni Loki ang kanyang ulo nang tuluyang makaalis si Freya. Hindi maintindihan ang kanyang sarili na para bang may kumukontrol sa kanya na hindi niya maintindihan. Hindi niya magawang tanggihan ang napakaamo at napakagandang mukha ni Freya para iyong gayumang unti-unting
tumutupok sa kanyang kamalayan. Kinaumagahan, nagising si Henry na tila masama ang kanyang pakiramdam. Kaya naman, pumunta siya sa kusina upang mag-utos sa katulong. Nagawan siya ng maiinom, pero ganun na lamang ang gulat niya. Nang makita si Freya sa kusina, hindi kaagad siya nakakibo, katulad ng kapatid niyang si Loki. Napahanga din siya sa napakagandang ganda ng dalaga. Oh, who are you? Good morning po, sir. Ako nga po pala si Freya. Bagong katulong po dito sa mansyon. Oh, katulong ka dito sa mansyon? Ang buong akala ko pa naman ay bisita ka namin. Oh, damn. Napakaganda mo naman. Naku, salamat po. Nakakahiya naman po. Huwag kang mahiya. Totoo ang sinasabi ko. Salamat po ulit. Gusto niyo po ba na ipagtimpla ko kayo ng tsaa? Para bumuti po ang pakiramdam mo. Paano mo nalaman na... Nakita ko po kasi, hawak niyo ang ulo niyo kanina. Kaya naisip ko na hindi maganda ang pakiramdam mo. Anong ulong nakita mo? Ikaw talaga, sir. Palabiro ka pala. Yeah, you're right. Hindi maganda ang gising ko ngayon. Ipagtitimpla ko po kayo ng tsaa. Sandali lang po. Napakaganda niya. Ibang-ibang ganda niya sa mga naon ng babaeng pinaglaruan namin ni Loki noon. Sir, gusto niyo po bang ipaghanda ko rin kayo ng breakfast niyo? Sige pa. Tama-tama eh. Gutom na rin ako. Ipinagluto ni Freya ng pagkain si Henry. Bawat galaw ng babae ay sinusundan ng tingin ni Henry. Hindi maunawaan ni Henry ang kanyang sarili. May kakaibang hatak sa kanya ang babae. Matapos itong magluto ay pinagsilbihan nito at pinainom siya nito ng tinimpla niyang tsaa. At sa hindi malamang dahilan, biglang naging maganda ang pakiramdam ni Henry. Samantala, habang nag-uusap si Freya at Henry ay siyang pagpasok naman ni Loki sa kusina. Kaagad na umasim ang mukha nito na parabang hindi nito nagustuhan ang pakikipag-usap ni Henry kay Freya. Kaya naman, lumabas si Loki sa kusina, kaagad namang sinundan ni Henry. May problema ba ha, Loki? Bakit mo kinakausap si Freya? Ano namang problema kung kakausapin ko si Freya? Ayokong kinakausap po siya. Teka lang. Akala ko ba kung anong akin ay dapat sa'yo rin? At kung anong sa'yo ay dapat akin rin? Pero hindi kay Freya. Anong ibig mong sabihin? May nararamdaman ka ba sa kanya? I don't know. Pero ayokong kinakausap mo siya. Huwag mo siyang pakikialaman. Lalong-lalo na, huwag mo siyang gagawa ng masama. Ha? Nagkakaintindihan ba tayo, Henry? Hindi nakakibo si Henry sa tinura ng kanyang kapatid. Kita ang determinasyon sa pagiging seryoso sa anyo nito. Bagay na nakapagparamdam ng takot kay Henry dahil may nararamdaman din siya kay Freya. Lumipas pa ang mga araw at linggo. Mas naging malapit pa si Freya sa magkapatid hanggang isang gabi. Hindi napigilan ni Loki ang sarili. Nagtapat siya kay Freya dahil ayaw niyang maunahan pa siya ni Henry. Mahal kita, Freya. Matagal na kitang gusto. Unang kita ko pa lang sa'yo. Nahulog na kaagad ang loob ko. Sir Loki, Loki na lang ang itawag mo sa akin, Freya. Huwag mo na sana akong bibiguin na. Ito ang unang beses na nagmahal ako. Natatakot akong masaktan. huwag kang matakot, Loki. Dahil pareho tayo ng nararamdaman. Talaga? Really? Mahal mo rin ako? Oo. Ikaw ang unang lalaking nagparamdam sa akin ng pagmamahal. Kung ganon, hindi na ako papayag na mawala ka pa sa akin, Freya. Hinding-hindi na ako papayag.
na mawalay tayo sa isa't isa. Ako rin, Loki. Ako rin. Mahigpit na niyakap ni Loki si Freya. Buong ingat na parabang ayaw niya itong masaktan. Umagalusan man lang. Sa labis na pagmamahal na nararamdaman ni Loki, napansin niya ang pagpupuyos na galit ng kapatid habang nakatanaw sa balkonay ng silid nito. Kinaumagahan, kinausap ni Loki si Veronica. Halos malaglag ang panga ni Veronica sa pagkabigla dahil sa sinabi ng kanyang anak. Kasal? Yes, Mommy. Gusto kong maikasal kami kaagad ni Freya. Nababalo ka na ba, Loki? Wala pang 3 buwan dito sa mansyon sa Freya. Tapos pakakasalan mo na? Hindi lang yon. Isa siyang katulong. Katulong lang, Loki! Huwag mo siyang iinsultuhin, Mommy. Ano ngayon kung katulong siya? Siya ang gusto kong pakasalan. Mahal ko siya at wala akong pakialam kahit ano pa siya. Oh my life! Wala akong ginawa kung hindi ang ibigay ang lahat ng gusto niyong magkapatid. Kahit pagtakpan ang lahat ng krimeng ginawa niyo, ginawa ko yon dahil ganun ko kayo kamahal. Pero ito, hindi ko ito mapapayagan. Kung hindi niyo ako papayagang maikasal kay Freya, kalimutan niyo na may bunso pa kayong anak, Mommy. Loki! Walang nagawa si Veronica kundi ipakasal si Loki kay Freya. Mahal na mahal ni Loki ang dalaga para itong mababaliw kapag nahihiwalay siya sa babae. Hindi maunawaan ni Veronica kung ano ang naging dahilan ng kanyang dating playboy na anak ay parabang isang asong naging sunod-sunuran sa isang babaeng dating naging katulong. Pagkatapos ng kasal, nagdiwang sa buong mansyon. Pero hindi nakisaya si Henry. Sa halip ay nagpakalangu siya sa alaka na siya namang naabutan ni Loki. Henry, wala ka kanina sa picture taking sa reception. Andito ka lang pala. Bakit nagpapakalunod ka sa alak dito sa sulok? Oh, congratulations, bro. Nasa'yo na si Freya. Ha? Oh, huwag kang umasta na akala mo wala akong alam. At wala ka ring alam na gusto ko rin siya. Pero ako ang mahal niya. Kaya tumigil ka na, Bakit? Henry. Ha? Bakit? Dahil kasal siya sa'yo? Gago. Hindi hadlang ang kasal na yun para hindi ko siya makuha. Gago ka pala eh! Langhiya ka, ha? Sinuntok mo ko? Nakalimutan mo bang ako nagturo sa'yo kung paano manuntok? Hetong sa'yo! Akala mo hindi kita papatulan, ha? Ano bang nangyayari dito? Bakit kayo nagsusuntukan ng magkapatid? Tumigil kayong dalawa! Mami, siyang nauna! Gusto niyang ahasin ang asawa ko! Ano? Anong pinagsasasabi mo, Loki? Yang anak mo, Mami! Mga agaw yan! Alam niya gusto ko si Freya noon pa. Pero sinulot niya! At pinakasalan niya pa agad! Ako ang pinili at minahal niya, kaya tumigil ka na! Tama na! Bakit ba kayo nagkakaganyan nang dahil lang sa isang babae? Hindi naman kayo dating ganyan. Ginagawa niyo lang laruan ng mga babae. Pagkatapos ngayon, magpapatayan kayo dahil sa isang babae! Oh! Dahil mahal ko si Freya, Mami. Hindi ako papayag na agawin mo sa akin ang asawa ko! Tama na! Tumigil kayong dalawa! Nakakahiya kayo! Para kayong hindi mga ipinanganak na mayaman! Para kayong mahihirap na nag-aagawan sa pagkaing pagpag! Mami, hindi low class ang asawa ko. At kung gusto niyo maging maayos pa ang pamilya natin, paalisin mo si Henry. Dito! No! No! Hindi ako papayag! Bahay ko rin to! Tumigil na kayo! Halos sumabog ang ulo ni Veronica sa galit. Hindi niya akalain na hahantong sa ganung sitwasyon ang kanyang dalawang anak. Halos hindi mapaghiwalay ang dalawa noon. Lagi magkasundo sa lahat ng bagay. Ngunit nang dumating si Freya, biglang nagbago ang lahat. Kinabukasan ng sumunod na araw, nagising si Loki na masama ang pakiramdam. Parang nangihina ang kanyang katawan
Habang si Freya naman sa kanyang tabi, biglang umunat sa pagkakahiga nito bago iminulat ang kanyang mga mata at ninitian siya nito. Good morning, love. Sorry late na ako nagising. Pinagod mo kasi ako kagabi. May nangyari sa atin kagabi? Halos wala akong matandaan. Lasing ka kasi. Sandali lang, love. Namumutla ka yata. At itong leeg mo, parang may kagat. Ha? Anong ibig mong sabihin na may kagat? Namumula kasi. Hayaan mo na. Baka nakagat ka lang ng insekto. Halika na. Bumangon ka na riyan. Ipaghahanda kita ng pagkain sa kusina. Okay, love. Bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Ayos ka lang ba, love? Gusto mo alalayan kita? I'm okay. Kaya ko, love. Masuyong ngumiti si Freya kay Loki bago ipinulupot ang mga kamay niya sa braso nito na sa ngayon tila namumutla at nanlalata. Ramdam ni Loki na parang nangihina ang kanyang katawan, subalit hindi niya matukoy kung ano ang dahilan. Pumunta sila sa kusina, pinaganda siya ni Freya ng karne na masarap. Ang pagkakaluto noon ay talagang sobrang sarap. Halos hindi niya magawang tigilan ang pagkain noon. Love, masarap ba yung karne? Oo, love. Sobrang sarap ng pagkakaluto mo. Meron pa ba dyan, love? Oo naman, love. Napakarami pa. Heto kumain ka lang ng kumain. Para lumakas ka na ulit. Mukhang nanlalata ka na Oo nga eh. Salamat talaga dito, love. Ang sarap-sarap talaga. Parang hindi ko magawang tigilan ng pagkain. Dahan-dahan lang. Baka mabilaukan ka. Patuloy lang sa pagkain si Loki, hindi niya magawang pigilan ang kanyang sarili. Sarap na sarap siya sa pagkain luto ni Freya. Parang may kakaibang lasa sa putahe ng pagkain nito na hindi niya magawang matanggihan. Samantala, sumapit ang gabi. Nagpaalam si Freya sa kanya na bibisitahin daw nito ang kamag-anak nitong may sakit. Ayaw pa niya sana itong payagan, pero hindi niya ito magawang hindian. Kaya naman, pumayag na lamang siya. Pagkaalis ng kanyang asawa, nagpasya siyang maligo dahil pakiramdam niya sobrang init ng kanyang katawan. Habang nasa loob siya ng banyo, biglang may kakaiba siyang nararamdaman, lalo na sa kanyang mga daliri at mga balahibo sa katawan. Hindi. Anong nangyayari sa akin? Bakit humahaba ang mga kuko ko? Hindi. Ang sakit. Ang mga balahibo ko sa katawan. Unti-unting yumayabong. Parang sa unggoy. Hindi. Ano nangyayari sa akin? Ang mga ngipin ko. Unting-unting umahaba. No! Hindi! Dugo! Gusto ko ng dugo! Sir! Sir! Ayos lang po ba kayo dyan sa loob, sir? Loke! Sir! Sir! Oh! Diyos mo, Yusef! May isang libo na lumabas sa banyo! Hindi! Asma! Napakasarap. Napakasarap mo siriwan dugo. Walang habas na sinupsip ni Loki ang dugo ng pobreng katulong. Hindi pa siya nakontento. Winarak niya ang sikmura nito. Dinugot ang puso at atay nito. Kinain iyon. Halos simutin ang lamang loob ng katulong.
Hindi ba siya nakontento? Sinaid niya ang natitirang dugo nito. Habang tumatagal, bumabagal ang tibok ng puso ni Loki. Unti-unti siyang bumabalik sa kanyang normal na kamalayan at halos himatayin siya sa takot nang makita ang bangkay ng katulong sa harapan at ang dugo sa kanyang katawan, sa kanyang kamay at sa kanyang bibig. Tumakbo siya sa banyo at doon siya nagsuka. Hindi. Anong ginawa ko? Anong nangyari? Bakit? Bakit may dugo ako sa bibig? Anong ginawa ko sa katulong na yun? Oh my! Loki! Mami, Sinong brutal na pumatay sa katulong? Ikaw! Mami, hindi ko alam ang nangyari. Wala akong alam. Basta namalayan ko na lang na nasa harap ako ng pinto nitong banyo. Tapos sa harapan ko, ang patay na katawan ng katulong. At ganito lang ang itsura ko. Nakadroga ka na naman ba, Loki? No, Mami! Tumigil na akong gumamit ng droga. Hindi ko talaga alam ang nangyari. Wala akong alam. Tama na! Sumasakit ang ulo ko. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang bangkay ni Rhiannon. Tapos eto na naman, isa na namang krimen. Loki, kailan niyo ba ako hindi bibigyan ng problema, magkapatid? Mami, believe me! Wala akong alam kung paano nangyari yan. Nasaan ang lamang loob ng bangkay? Bakit wala siyang lamang loob? Hindi ko alam, Mami. I don't know. Hindi ko alam. Wala akong alam. Hindi ko alam ang buong pangyayari. Wala akong alam! Tahimik ka, Loki! Kung ano man ang nangyari sa gabing to, walang dapat makaalam. Ang asawa mo, nasan si Freya? Umalis siya. May pinuntahang kamag-anak, Mami. Hindi dapat malaman ni Freya ang nangyayaring ito. Paano kung pandirihan niya ako? Mami, ayokong iwan ako ng asawa ko! Hindi ko na alam ang gagawin ko sa inyong magkapatid. Bakit ba baliw na baliw kayo sa babaeng yan? Pumasok ka sa loob ng banyo. Magbanlaw ka! Bilisan mo! Ipapalinis ko ang karumal-dumal na krimeng ito! Yes, Mami! Nagmamadaling pumasok sa loob ng banyo si Loki at nanginginig ang buo niyang katawan. Nandidiri habang nakatingin sa kanyang katawang puno ng dugo. Maging sa kanyang mga kamay, bakas pa ang sariwang mga dugo noon. Kaagad siyang pumasok sa shower room at nagbanlaw. Sa kabilang banda naman, hindi alam ni Henry ang komosyon na nangyayari sa kanilang bahay. Dahil lango siya sa alaka, tinutunggapan niya ang isang boteng beer nang maramdaman niyang may humaplo sa kanya na isang malamig na kamay sa kanyang batok. Anong... May babaeng nakatayo sa likuran ko. Sino ka? Henry. Unti-unti siyang tumatapat sa liwanag ng buwan. Oh, hindi. Ikaw? Rhiannon? Ako nga, Henry. Paano ka? Patay ka na. Inihulog ka namin sa bangin. Paano narito ka sa kwarto ko? Layuan mo ko. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin! Bakit mo ako pinapalis? Hindi ba noon? Sabik na sabik kayo sa akin. Buong magdamag niyo akong pinapoy. Lumayo ka, sabi. Huwag ka lalapit. Kundi babariling kita. Babariling kita. Huwag ka sabi lalapit! Huwag mo akong layuan, Henry. Huwag mo akong layuan. Ah, lumayo ka. Lumayo ka, sabi. Lumayo ka, sabi. Lumayo ka! Ah, layo! Layo! Ah, papalapit talaga siya. Lumayo ka! Lumayo ka! Lumayo ka! Ah! Ah! Ah!
Ayan. Ilang balang nawala sa baril ko at tumama sa katawan mo. Sigurado patay ka ngayon. Hindi! Henry! Bakit mo binaril si Manang? Ano? Hindi. Si Manang Dolores? Si Manang Dolores ang nakahando sa sasakyan. At maraming tama ng baril. Paano? Hindi siya binaril ko. Pre, hindi siya binaril ko. Yung multo binaril ko. Mamamatay tao ka, Henry! Pinatay mo si Manang! Hindi! Hindi totoo yan! Anong nangyayari dito? Mami! Oh, Diyos ko! Manang Dolores! Anong nangyari sa kanya? Bakit napakaraming tama ng baril ang katawan niya? Binaril po siya ni Henry, Mami Veronica! Ano? Kitang-kita ko po kung paano niyang barilin si Manang Dolores. Papunta na po sana ako sa kwarto namin ni Loki nang makita ko si Manang Dolores na papunta dito. Kaya sinundan ko siya kasi may ipag-uutos ako sa kanya. Tapos yun na po yung nakita kong ginawa ni Henry. Mami! Hindi ko siya binaril. Yung multo ang binaril ko. Hindi siya. Tama na. Freya, puntahan mo ang asawa mo. At itong tatandaan mo, wala kang nakita na kahit na ano dito. Naiintindihan mo ba ako? Naiintindihan mo bang sinasabi ko? Opo, Mami Veronica. Naiintindihan ko po ang sinasabi mo. Kung ganun, umalis ka na. Puntahan mo si Loki. Kailangan kanya ngayon. Opo, Mami Veronica. Hindi niyo na ba talaga ako bibigyan ng katahimikang magkapatid? Dalawang katulong natin ang namatay dahil sa kagagawa ninyong magkapatid. Mami, maniwala kayo sa akin. Nakita ko si Rhiannon. Ano? Yes! Siya ang pinal ko kanina. Tapos bigla na lang si Manang ang tinamaan ng mga bala ng baril ko. Lango ka na naman ba sa droga, Henry? Mami, hindi. Lango ako sa alak pero hindi ako gumagamit ng droga. Ah, puiset! Mierda! Walang pwedeng makaalam ng lahat ng ito. Walang dapat makaalam! Umalingaw ang boses ni Veronica sa buong kwarto ni Henry. Si Henry naman, nanlulumong napaupo sa sahig. Naging malapit sila ni Loki kay Dolores at halos ito na ang nagpalaki sa kanila. Alam din ito ang mga kababuyang ginagawa nilang magkapatid. Pinagtatakpan lang din ito ng kanyang ina ang mga krimen na gagawa nila noon. Ito rin ang naghahanap ng magandang katulong sa mansyon para sa kanila ni Loki. Kasama na din ang tagaligpid ng kalat at mga bangkay. Ang asawa nitong si Berting na napatay naman ni Loki. Samantala, kinabukasan, napansin ni Freya ang pagiging tahimik ni Loki. Love, ayos ka lang ba? Kanina ko pa kasi napapansin eh. Wala kang imik. Huwag mo akong intindihin, love. Ayos lang ako. Ikaw, kumusta ang pagpunta mo sa kamag-anak mo kahapon? Ayos naman. Dinalhan ko ng prutas at inabutan ko na rin sila ng konting tulong. Salamat nga pala dun sa pera na bigay mo ha. Basta't ikaw, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Love? Bakit parang anlansa dito sa labas ng shower room? Aha? Wala naman akong naaamoy na malansa, love. Hindi eh. Meron. Amoy na amoy ko yung lansa. Ganun ba? Sandali. Ipapatawag ko ang katulong. Ipapalinis ko tong area na to. Okay, sige. Mas mabuti pa nga. Shit! Hindi yata nalinis ng maayos to kagabi.
Muling pinalinis ni Loki ang area kung saan niya nilapa si Berding. Tahimik namang nanood sa gilid si Freya. Hindi ito nagsasalita o nagtatanong pa. Samantalang si Loki naman na natiling balisa lalo na nang sumapit ang dilim. Nagkulong na lamang siyang muli sa CR. Natatakot siya na bigla na namang magbago ang kanyang anyo at kung ano na naman ang magawa niya. Nang tumingin siya sa salamin, nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Hindi maaari ito. Ang mga balahibo ko, unti-unti na naman tumutubo. Ang pangil ko, unti-unti nang naguhugis na parang isang baboy. Ang sakit ng likod ko at ang mga kamay ko. Unti-unti tumutubo. Mahabang kuko. Hindi! Love? Anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba dyan, Love? Freya! Umalis ka dyan! Please! Huwag mo bubuksan ang pinto! Pero sumisigaw ka na parang nasasaktan ka ng sobra. Please, Freya! Hindi ko mapipigilan ang sarili ko! Ang pinto! Wawasakin ko ang pinto! Loki! Anong nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Kakainin kita! Gusto ko ng dugot naman! Freya! Ano? Diyos ko! Si Loki ba yan? Bakit ganyan ang itsura niya? Bakit anyo siyang baboy? At parang isang halimaw! Mami! Aswang si Loki, Mami! Kailangan natin pumunta sa ligtas na lugar! Hindi na tayo kilala ni Loki! Ang ina ko! Ipapatawag ko ang mga tauhan ko! Mami, andyan na siya! Pumasok na tayo sa loob ng kwarto mo, Mami! Bilisan mo! Gusto ko ng dugot naman! No! Gusto Pumasok tayo dito sa kwarto! Dito! Bilisan mo! Mami, sinusubukan niya buksan ang bakal na pinto! Anong nangyayari sa asawa ko? Bakit siya nagkakaganyan? Hindi ko rin alam kung anong sapang gawa ko sa pamilya ko! Hindi pwedeng magpatuloy ito! Ay! Tulong! Nilalapa ako ng aswang! May pinatay na naman siya, katulong. Hindi pwede ito. Ano bang nangyayari sa mga anak ko? Bakit sila naging isang halimaw? Nanatiling nakatago sa loob ng silid si Freya at si Veronica. Napatakip na lamang si Veronica ng kanyang tenga hanggang sa mawala ang sigaw ng isa sa kanilang katulong. Si Freya naman walang imik sa sulok. At nang sumapit ang umaga, tahimik na ang lahat. Nang lumabas si Veronica at Freya sa loob ng silid ni Veronica, nadatnan nila ang karumal-dumal na pagkamatay ng isang katulong sa mansyon. Nagkalat ang dugo at ang lamang loob nito sa sahig. Halos himatayin si Veronica nang makita si Loki na nakatayo habang blangko ang mga matang nakatingin sa kanila ni Freya. Puno ito ng dugo. Freya, love, huwag mo sana akong iiwan. Anong ginawa mo? Anong nangyari sa'yo, Loki? Hindi ko alam. Wala akong alam sa kung ano nangyayari sa akin. Basta tuwing sumasapit ang gabi, parang may halimaw sa loob ko na gustong kumawala. At hindi ko kayang pigilan. Huwag kang lalapit sa akin. Huwag kang lalapit! Hindi, Freya. Huwag mong gagawin sa akin to. Hindi ko kakayanin kapag mawawala ka sa akin. Freya, nagmamakaawa ako sa'yo.
Narinig mo ang sinabi niya. Ayaw niyang lapitan mo siya uli. Natatakot sa sayo dahil isa kang halimaw, Loki! Ikaw ang umalis, Henry! Gusto mong agawin sa akin ang asawa ko. Sinasamantala mo ang pagkakataon. Bakit hindi? Hindi deserve ni Freya ang isang katulad mong halimaw! Pareho lang tayong halimaw. Huwag kang magmalinis! Magsitigil kayo! Ano bang meron dyan kay Freya? At balaw na balaw kayong dalawa. Babae rin lang siya, katulad ng mga pinatay at pinaglaruan nyo noon. May pinatay sila? Ilan? Sino? Mahalaga pa ba yun, Freya? Kabilang ka na sa pamilya namin. Kaya dapat mong malaman ang mga madilim na sikreto ng pamilyang ito. Kaakibat ng katanyagan at kayamanan ang nakakasulasok na sikreto para manatili sa itaas. Mga halimaw kayo! Mag-asawa na tayo, Freya. Wala ka nang magagawa. Parte ka na ng pamilyang ito. Tanggapin mo na rin ang katotohanan. Sa likod ng lahat ng kasinungalingan ng pamilya namin. Anong balak niyong gawin sa mga bangkay ng mga katulong na pinatay mo, Loki? Ipatatapon niyo! Mas maraming bangkay pang nilinis ko noon, Freya. Kaya huwag kang mag-alala. Walang makakaalam ng lahat ng ito. Hindi kumibo si Freya. Patuloy lamang tumutulo ang kanyang luha habang nakatingin sa matandang katulong. Mabait sa kanya ang matanda noong bagong dating pa lamang siya sa mansyon at ang tumutulong sa kanya upang kabisaduhin ang lahat ng trabaho sa mansyon. Kabaliktaran ang ugali nito sa mag-asawang Berteng at Dolores na halatang loyalista sa pamilya ng De Borja. Magaspang at masama rin ang ugali ng mag-asawa. Ipinalinis ni Veronica ang lahat ng bangkay sa mga tauhan nito. Kita ni Freya ang takot sa mga mata ng mga ito. Pero walang boses na magsumbong marahil sa takot na babalikan sila ng pamilya. Sumapit naman ang gabi. Minabuti ni Loki na wag nang manatili sa kwarto niya. Kaya naman, mag-isang naiwan doon si Freya. Sa kabilang banda naman, balisa si Henry habang pabalik-balik ng lakad sa kanyang kwarto. Totoo nakita ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Boy siya. Pinabalik-balikan niya kami ni Loki. Hindi mo talaga ako magawang kalimutan ni Henry. Ikaw na naman. Bakit bumabalik ka dito? Patay ka na. Kaya lubayan mo na ako, Rhiannon. Hindi ko kayo lulubayan hanggat hindi ko nakuha ang hustisya para sa akin at sa mga babaeng pinatay at pinaboy niyo. Hindi! Lubayan mo ako! Pabayaan mo na ako! Dahil wala kang hustisyang makukuha! Papatayin kita ng paulit-ulit kung kinakailangan! Hindi mo ako mapapatay. Babalik at babalik ako upang maningil. Yun ang akala mo! Hinding-hindi ako papayag na hindi ka tuluyang mapatay! Ala ko mo, ay nga. Bitawan mo, leg. Patayin kita! Hinding-hindi ako papayag na mabuhay ka pang muli! Ako mismo ang maghahatid sa'yo! Sa impyernong babae ka! Bitawan mo, leg. Hindi ka makahinga? Mas maganda para tuluyan kang pumatay! Ang sakit. Para tuluyan kang mamatay! Halika rito! Dito! Bitawan mo ko. Papatayin kita! Papatayin kita! Nakikita mo ang beranda na yan? Diyan kita itutulak! Katulad ng ginawa ko sa'yo noon! Itutulak kita ng ganito!
ko! Asawa ko! Merlinda! Anong... Henry, anong ginawa mo? Bakit mo pinatay si Merlinda? Loki, hindi. Si Rhiannon lang itinulo ko sa Miranda. Kitang-kita ko si Rhiannon. Pinatay ko siya. Anong nangyayari sa'yo? Bakit nakikita mo si Rhiannon sa ibang tao? At ako, bakit ako nag-aanyong halimaw? At lumala pa ng tao? Hindi ako baliw. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin. Lumayo kayong lahat sa akin! Lumayo kayong lahat! Tulalang pinagbasdan ni Loki si Henry. Hawak-hawak nito ang ulo. Nagsasalita na mag-isa. Malikot din ang mga mata nitong tumitingin sa paligid. Natatakot sa kung anong susunod na makikita. Napaupo si Loki kasama ni Henry. Lalo na nang maramdaman niya ang pag-init ng kanyang katawan at ang pananakit ng kanyang kamay at paa. Hudyat na lalabas na naman ang kanyang pagiging halimaw. Kaaga siyang gumapang palabas ng silid ni Henry. Ayaw niyang masaktan niya ang kanyang kapatid. Oras na mawala sa kanyang katinuan. Pero huli na ang lahat. Nagpalit na siya ng anyo at ang unang bumungad sa kanya ay si Henry. Nananlaki ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi! Lumayo ka sa akin! Huwag kang lalapit sa akin! No, ako. Gusto ko ng dugo. Lumayo ka, sabi ko, di ba? Parinig kita! Kakain ako ng puso at tatay mo. Uubusin ko ang dugo mo! Tulungan niyo ako! Bitiwan mo ako! Loki, mahawa ka sa akin! Mahawa ka sa akin! Loki! Oh, anak! Huwag! Huwag mong papatayin ang kapatid mo! Maawa ka sa kanya! Loki! Loki, kapatid mo siya! Mamatay! Papatayin ko kayong lahat! Kakainin ko kayong lahat! Hindi! Hindi, anak! Makinig ka sa akin! Huwag mong papatayin ang kapatid mo! Kung ano man ang demonyong nasa loob mo, labanan mo yan, Loki! Hindi! Bitiwan mo sa amin, kapatid mo! Bitiwan mo! Hindi! Nabaril ko si Loki! Tinamaan siya sa dibdib at ulo niya! Hindi! Loki! Loki, anak ko! Mami! Si Loki! Hindi! Bumagsak ang katawan niya sa sahig! Bumabalik na ang anyo niya sa dati! Hindi! Kailangang madala siya sa ospital! Freya! Freya, tumawag kayo ng ambulansya! Bilisan mo, Freya! Anong nangyari? Freya! Hindi! Hindi! Huwag, Loki! Imulat mo ang mga mata mo, anak! Huwag kang mamamatay! Loki, patawarin mo si Mami! Anak! Anak, kumising ka! Loki! Henry, may malaking sugat ka sa leg mo, anak. Kailangan mong madala sa ospital. Kailangan mong madala sa ospital. Kasalanan mo to, Rhiannon. Kasalanan mo Ano to. bang pinagsasabi mo? Henry, hindi ako si Rhiannon. Mamamatay ka! Mamamatay ka! Bitiwan mo. Uli kitang papatayin! Bitiwan Papatayin mo. kita! Hindi totoo to. Hindi ko sinasadyang masaksak ka. Henry, anak! Dito! Nandito ang salamin! Hindi,
sila pinatay, hindi ko magagawang patayin ang mga anak ko! Hindi! Hindi! Ano pakiramdam, Doña Veronica? Ano sa pakiramdam ang mapaglaruan? Kagaya ng ginawa ng mga anak mo sa mga kababaihang pinatay nila na pinagtakpan mo. Masaya ba? Nasiyahan ka ba na ikaw ang dahilan ng kamatayan ng mga pinakamamahal mong mga anak? Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ikaw ang salot sa pamilya ko. Anong ginawa mo sa kanila? Bakit sila nagkaganyan? Bakit naging halimaw si Loki? Isa akong bangkilan, Doña Veronica. Isang aswang na lumason at umakit sa mga anak mo para gawin nila ang lahat ng gusto ko at pagbayaran ang lahat ng kanilang mga kasalanan. Ikaw ang tunay na salarin. Hayop ka! Demonyo kang babae ka! Ang dapat sa'yo patayin! Tulungan niyo po ako! Ako po ang isusunod na papatayin ng biyanan ko! Hindi! Tulungan niyo Hindi ako! totoo yan! Hindi Tulungan totoo niyo yan! ako! Bitiwan niyo ako! Magbabayad ka, Freya! Magbabayad ka, halimaw ka! Magbabayad ka! Lihim na napangiti si Freya habang sinusundan ng kanyang tingin si Veronica na nooy hinunghuli na ng mga pulis. Hindi pa man ito tuluyang na ipapasok sa mobile car. Bigla itong tumakbo at nanlaban upang tumakas. Subalit kaagad itong binaril ng isang pulis mula sa balkonahe. Tahimik na pinanunood ni Freya ang masalimuot na kapalaran ni Veronica. Samantala, sa loob ng bahay, inaasikaso na ng mga otoridad ang bangkay ng magkapatid na Henry at Loki. Lahat na nangyari ay maingat na plinano ni Freya para sa kanya. Isa lamang itong larong pinaglalaruan ang kapalaran ng mag-iina. Lumipas ang isang linggo. Dumating ang pribadong abogado ng pamilya de Borja. Dahil patay na ang mag-iina, wala nang iba pang kamag-anak. Napunta kay Freya ang lahat ng kanilang kayamanan. Labis naman itong ikinatuwa ng babae. Kaya't agad niyang ipinatawag ang kanyang sariling pamilya upang manirahan sa mansyon ng mga de Borja. Pumasok po kayo dito sa bago nating bahay. Freya, Apo, hindi ko akalain na mapasa sa'yo ang lahat ng ito. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip na magagawang patayin ni Doña Veronica ang kanyang 2 anak. Karma po nila nangyari yun, Lo. Napakalaki po ng kasalanan nilang mag-iina. Lalong-lalo ng 2 niyang anak. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Ang mahalaga po ngayon, Lolo, wala na sila. Gagamitin natin ang kayamanan nila sa tamang paraan. Salamat, Freya. Dahil sa'yo, nakamtan ko ang hustisya. Kapatid kita. At hindi ko hahayaang apakan at babuyin ka lang ng ganon. Patawarin niyo rin ako ni Lolo. At iniwan ko kayo nun. Natakot lang ako sa natuklasan ko sa pagkatao ko. Pero nagpapasalamat ako. Dahil naman ako ang pagiging isang bangkilan ni Nanay. Freya, narito ako. Kami ni Lolo. Hindi ka namin pababayaan katulad na ginawa mo sa akin. Sa pagsakit mo sa buhay ko nung gabing yun. Mga apo, pwede ba akong maglibot-libot sa mansyon? Sige lang po, Lolo. Maglibot po kayo sa buong kabahayan. Mag-uusap lang po kami ni Ate Rhiannon. Isang matamis at puno ng pagmamahal. Nangiti ang isinukli ni Rhiannon sa kanyang kapatid. Hindi niya kailanman inakala na ang kanyang bunsong kapatid ay isa palang bangkilan. Namanan nito ang pagiging aswang
mula sa kanilang ina. Kaya pala lumayo ito sa kanyang lolo. Nagugulan ito sa tunay nitong pagkatao at sa kapangyarihang unti-unting umuusbong sa loob nito. Noong gabing, iniligtas siya nito mula sa pagkakahalay ng magkapatid na Loki at Henry. Ipinangako ng kanyang kapatid na ipagiganti siya, bagaman hindi niya alam kung paano ito gagawin sa pamamagitan ng kapangyarihan nito bilang isang bangkilan. Nagawa nitong kawaan si Loki ng pagiging aswang at manipulahin ang isipan ni Henry. Wala namang kaalam-alam ang kanyang lolo sa tunay na kalagayan ni Freya at wala na rin silang balak na ipalampa ito dahil matanda na ito sa kanyang kalagayan. Hanggang dito na lamang muna ang kwento natin sa araw na ito. Sa muli, kami ay buong pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ito po ang Team Bicol Horror Story. At ako po muli si Dark Shadow, ang inyong tagapagsalaysay. Maraming salamat po sa inyong lahat.